Ang pag-usapan natin ngayon is that in covenant and heir of covenant. So, may dalawa na kapag ka sinabi nyong tagapagmana ako, tama. Kapag sinabi nyo naman na in covenant ako sa Diyos, tama pa din yon. Pero paano yon naging tama at paano yon nagaganap? So, makipagbukas po kayo sa akin sa Genesis chapter 9. Habang inaantay natin na mailagay yung ano. So, ang pag-usapan natin ay in covenant. Kapag sinabi nating in covenant, nasa isa kang relasyon. Parang ipagpatawad nyo ulit, gamitin ko ulit yung sa mag-asawa para mas maintindihan natin na kapag ka sinabi nating in covenant, parang ikaw at yung asawa mo in covenant kayo. Kumbaga parang kayong dalawa, hindi po pwedeng paghiwalayin. So kapag sinabi nating in covenant tayo kay God, walang anumang bagay, walang pangyayari sa anumang panahon at anumang pagkakataon ang pupwedeng maghiwalay sa atin sa Kanya. At pag sinabi nating heir of covenant, para tayo nung anak nung mag-asawa. Ibig sabihin, kung ikaw may tatay ka at may nanay ka, anuman ang meron sa kanila, pag-aari mo din. So kapag sinabi natin na I am in covenant with God, tama. And kapag ka naman sinasabi natin, I am heir of the covenant, tama din po yun. Ang kasunod, ang tanong, sa anong covenant ba ako napapabilang? Kasali ba ako sa covenant? Ano bang covenant ako kasali, kasapi? At ang kasunod na tanong, sa anong mga covenant, kasali ba ako sa covenant? Ang tanong, kasali ba ako? Yes. Sa anong mga covenant ako kasali? So may dalawang covenant kung saan ako at kayo kasali. At meron ding dalawang covenant kung saan ako at kayo ay heir. Okay, so pag-usapan natin saan, anong covenant tayo kasali. So in Genesis chapter 9, verse 9, basahin natin yung 9 and 10, dalawa yung verses na nandiyan. Yung verse 9 ang sabi niya, and I, ang nagsasalita diyan ay ang Diyos, and I, behold, I establish my covenant with you and with your seed after you. Sinong kausap diyan ni God? Si Noah. Kaya nung sinabi niya, I will establish my covenant with you, ang sabi niya, establish ko yung covenant ko sa'yo, Noah. Pero, i-establish ko din yung covenant ko sa seed after you. Ibig sabihin, anuman yung mga anak ni Noah maging kasapi sa covenant. Kasama ka ba doon? Amen. Ibig sabihin, as long as buhay ka, as long as nandito ka sa mundo, kasali ka sa covenant ni Noah. At ano yung implikasyon ng covenant ni Noah? Ito yung covenant of protection, preservation, and protection. Yung survival mo, nakaatang dito sa covenant na to. Kaya kung mapapansin ninyo, bakit hindi naman Kristiyano yung iba, bakit napipreserve pa rin ang buhay nila? Kasi dahil sa covenant na ito. Kaya minsan nakikita mo bakit may mga Muslim, may mga Buddhist, may mga kanya-kanyang relihiyon, hindi naman sila, bakit pinapangalagaan pa rin sila? Dahil sa covenant na to. This is a general covenant na lahat ng buhay, as long as they are under kay Noah, they are
kasama o kasapi sa covenant na to. In verse 10, ang sabi niya, and with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and every beast of the earth with you, from all that go out of the ark to every beast of the earth. Ibig sabihin, kapag naintindihan mo yung covenant of preservation na ito, mag-iiba kung paano ka manalangin. Kasi ang sabi niya, yung pangangalagaan ko, ang sabi niya, ikaw at lahat ng nasa sayo. Ibig sabihin, kapag kaalam mo ito, kapag nanalangin ka, hindi mo sasabihin, Lord, proteksyonan mo ako. Hindi, kasi may pangako na siya na poprotektahan ka niya. Ang sasabihin mo, Lord, maraming salamat sa proteksyon mo. Kung alam mo, nakasama ka sa covenant na to. Gusto ko sanang ilaliman pa natin yung covenant of preservation para makita nyo na yung covenant na to is mula sa panahon ni Noah hanggang sa book of Revelation na babanggit ito. Pero itong covenant na to, there will be a time na mawawala siya. Pero habang ang mundo ay meron, ibig sabihin, kapag ka nandito ka pa sa earth, ang covenant na to is enforced. Pero kapag ka nasira na yung mundo, ang covenant na to, hindi na to pupwede. Ibig sabihin, itong covenant na to, as long as the earth remains. As long as there is the earth, this covenant is enforced. Parang ganito lang, parang yung mag-asawa, hanggat buhay yung isa, yung covenant nila, established. Tama ba? Kaya kapag namatay yung isa, sinasabi na pupwede na siyang mag-asawang muli kasi nawala na yung covenant. Ito yung covenant na to. Na kapag habang meron yung earth, this covenant prevails. So nandito tayo sa covenant na to. And then the second covenant wherein saan tayo nasasapi is the new covenant. So ano yung covenant? Basahin natin ulit. Marami tayong babasahin ngayon. Bago natin tignan, paano ba natin i-activate ang mga to? Now, in Hebrews 8 hanggang 13, kung hindi ako nagkakamali, yes, 8 to 13, babasahin natin, bago natin balikan. For finding fault with them, he said, behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Next, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. Ibig sabihin, kahit pala na isang covenant, meron kang relasyon, pupwede pala na, alam niyo yung umaalis sa covenant. Pupwede yon. So in verse 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel for those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Next verse, bago natin siya balikan. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. Verse 12, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. And last verse, and that he saith, a new covenant, he hath made the old first. Now that which decayeth and wax old, ready to vanish away. So, yung new covenant, kung saan tayo napapaloob, may 4 siyang binanggit. Una, masasabi mo lang na ang Diyos ay Diyos mo nga kung napapaloob ka sa covenant na ito. Ibig sabihin, kung sino yung Diyos
ni Jesus, He will become your God. Kung sino yung Father ni Jesus, He will become your Father. Ibig sabihin, kung doon sa kabila, kahit hindi siya yung tinatawag, God is faithful because He is the covenant-keeping God. Pero eto, hindi po pwedeng nasa New Covenant ka na hindi siya ang iyong Diyos. Kaya maraming tao na nagsasabing, Diyos ko, pero hindi nila alam kung sino talaga yung Diyos na yon. At marami ding nagsasabi, Our Father, pero hindi din niya alam kung sino talaga yung Father na yon. Kasi may maraming Diyos at may dalawang nagpapanggap na tatay. Kaya yung New Covenant na to, nagiging tatay mo ang Diyos at nagiging Diyos mo siya dahil dito sa New Covenant. That's why when you said, Our Father, you are invoking the Father of Jesus. When you said, my God, you are calling the God of Jesus. At meron siyang sinabi, I will establish it in the house of Israel. Sabi niya, nakita niyo yun, yung house of Israel? Ang sabi niya doon, yung house of Israel is actually the house of the Prince of God. Israel means the Prince of God. Bakit Prince of God? In the kingdom principle, ang prinsipe, hindi siya po pwedeng maging hari hanggat kapiling niya ang kanyang amang hari. Pupwede lang siyang maging hari kapag kabibigyan na siya ng teritoryo niya. So, si Jesus, nung nandito siya, nung lumakad siya sa earth, umalis siya sa Ama at pumunta siya rito, ang tawag sa kanya noon, the King is born. Maalala niyo doon sa, kung pinapag-aralan natin sa December, nung pagkapanganak niya, di ba? Siya sabi, the King is born. Kaya may mga pumunta sa kanya at nagbow because he is called King. Bakit? During that time, wala siya doon sa kaharian ng kanyang ama. Pero, nung siya'y nabuhay mag-uli, saan siya napunta? Bumalik siya doon kung nasaan ang ama. Kaya ang tawag sa kanya, he now becomes the Prince of God again. Maliwanag po ba yon? Kaya pag sinabi niyang, I will establish my covenant with the house of Israel, ibig sabihin, yung house na yon, napapabilang kay Jesus. Maliwanag po tayo doon, ha? Na kapag ikaw napabilang ka sa house or nandun ka kay Jesus, ibig sabihin, this covenant is for you. At pag hindi mo alam na napabilang ka sa bahay, parang ganito yan. Yung parang inadapt ka, pero hindi mo matanggap na na-adapt ka. Di ba, kahit mayaman yung nag-adapt sa'yo, kung hindi mo matanggap na inadapt ka, aawayin mo pa yung nag-adapt. Tama? Nakakita na ba kayo ng ganun? Inadapt siya kasi pwedeng itinapon tapos kinuha, inadapt. Yung nag-adapt mayaman. At nung nalaman niyang inadapt siya, nagagalit pa siya. Parang ganun ang ginawa sa atin. Tayo na hindi po pwedeng tumawag sa Diyos at hindi natin siya tatay noon, pero kinuha niya tayo, inilagak niya tayo kay Kristo Jesus. Upang sa gayon, pag tinignan ng Diyos si Jesus, kasi yung covenant niya with the house of Israel, ibig sabihin, yung covenant na yun kay Jesus yun. Kaya nga si Jesus, bago siya pumunta sa cross, kumuha siya ng bread, ibinigay niya sa kanila. Ang sabi niya, this is my body. Upang sa gayon, kung sino siya, maging tayo. At kung sino tayo, maging siya. Inseparable. Kung parang, alam niyo yung, pag pinaghalo mo yung Coke sa Kapanta, anong pangalan nun? Alam, di ba hindi mo na ma-distinguish kung asan doon yung Coke, asan doon yung Fanta, tama? Ganon yung ginawa niya nung sinabi niya, this is my body. Ibig sabihin nun, kapag tinawag siyang anak ng Diyos, ang tinatawag niya tayo dahil nandun tayo sa Kanya. Pag tinawag tayo ng Diyos na anak,
tinatawag din niya si Jesus dahil nandun din tayo sa Kanya. Praise God. At dahil doon, ang sabi niya, yung mga law, di ba maalala nyo dati, nung Old Covenant, ang mga law isinulat sa bato. At ang law noon, halimbawa, gusto kong mapagpala, kailangan kong kumuha ng isang tupa. Kung ang nakuha kong tupa or goat is 2 taon, dadalhin ko ngayon sa priest, titignan ng priest, kapag nakita ng priest, okay yung ibinigay ko sa kanya, sasabihin ng priest, ipatong mo yung kamay mo sa hayop. So ipapatong mo ngayon yung kamay mo sa hayop, itatransfer mo lahat ng kasalanan mo dun sa hayop bago papatayin yung hayop. At kapag tinanggap yon, kung 2 taon yon, 2 taon, ikaw ay pinatawad at mabubuhay ng righteous before God. That is the Old Covenant. In the New Covenant, the lamb that was slain is ageless. Ano ibig sabihin ng ageless? Mula nung wala pang oras siya na, at hanggang doon sa kawalan ng oras, siya pa rin. Ibig sabihin, from eternity past to eternity future, He is the same. Kaya yung pagpapala mo, hindi nakaatang, ay, mali ako ngayon. No, hindi dahil doon. Dahil yung lamb kung saan mo ipinatong yung kamay mo. Yung lamb kung saan nagsabi, this is my body. Ibig sabihin, nasa sayo na lang kung gusto mong tanggapin yung pagpapala or gusto mong matanggap dahil feeling mo worthy ka. Ibig sabihin, yung kagalingan, available yun sa'yo. Nasa sa'yo na lang kung kukunin mo or ayaw mong tanggapin dahil feeling mo unworthy ka. Dahil ang pagpapalang yun, nandun kay Jesus. At kung alam mong kasama mo si Jesus, na hindi ka po pwedeng paghiwalayin ng kahit na sino, kahit anong pagkakataon, kahit anong sitwasyon, kahit anong pangyayari sa buhay mo. Ang masasabi mo lagi, maraming salamat dakilang Diyos dahil kaisa ako ni Kristo Jesus. Now, dito sa New Covenant, ang sabi niya, I will be merciful to their unrighteousness. Ibig sabihin, noong panahon ng Old Testament, kapag sila'y nagkamali, anong ginagawa ng Diyos? Nagpapadala siya ng mga ibang lahi at ibang mga nasyon upang kastiguhin sila. Pero sa New Testament, sabi niya, I will be merciful to their unrighteousness. Na kung nagkamali ka, pwede kang bumalik, dakilang Diyos, patawarin mo ako. At siya'y faithful and just to forgive all our unrighteousness. Hindi na kailangan may pupunta at may nung panahon nila, alam nyo, na mahirap. Kasi pagka nagkamali sila, gegirahin sila. Nagkakaroon ng maraming kamatayan. Bago ulit sila tatawag, kaya meron silang chant na, for you are good and your mercies endures forever. Bakit nila nasasabi yon? Because God is good and His mercy endures forever. That is a chant of victory. Pag hindi na nila alam kung anong gagawin nila, lahat nung pupwede nilang gawin, wala na talaga. Sasabihin ng hari, susuko na lang tayo, sabi ng mga ministeryo niya, susuko na lang tayo, magpadala ka susuko na tayo. But when they realize that He is good and that His mercy endures forever, God will come and save them again. And then ang sabi niya, their sins will I remember no more. Ibig sabihin, nung sinabi mo, Lord, patawarin mo ako, ibig sabihin nun, lahat ng kasalanan mo, inilagak niya doon sa cross.
Ibig sabihin nun, pag ikaw inaalala mo yung kasalanan mo, ay, nagkamali ako bukas, kahapon, tapos ngayon, yung pa rin inaalala mo, kinabukasan yun pa rin ang inaalala mo, pinapahiya mo si Jesus. Kasi sa Kanya, pinatawad na yung kasalanan mo. Ano yung kasalanan kasi na yun? Yung kasalanan na yun, yung mga gawa nung sin. Yung sin kasi, pag sinasabi nating sin, yung walang S, ang tawag doon is the nature. Balikan ko lang konti yun. Yung nature na tinatawag is that nung si Eva at Adan, di ba kumain sila? Nung kumain sila, tinanggap nila yung nature ng sin. Kaya pagkakain nila na yon, unti-unting nababago ang nature nila. Mula sa nature of righteousness, naging nature of sin. Kaya si Jesus, anong ginawa niya? This is my body. Kaya nung tinanggap mo yon, mula sa nature of sin, you are transformed to the nature of righteousness. Kaya ang panalangin natin lagi, Lord, thank you because I become your righteousness. Because habang tinitignan mo that you are righteous, you are changed from righteousness to righteousness. And then sabi niya, and their iniquities will I remember no more. Ano ba yung sins and iniquities? Yung iniquities kasi is that, alam niyo yung nag-iimbento na, dahil sa nature niya na sin, nag-iimbento na siya ng kasamaan. Basahin niyo sa Biblia, nung bang nagkasala sina Adan at Eva, meron na bang hold-upper? Di ba wala pa? Ibig sabihin nun, dahil sa nature na yun, nag-imbento siya ng maraming kasalanan. Yung inimbento niya na kasalanan na yun, ang tawag ng Diyos doon, iniquities. Pero thanks be to God, sabi niya, I will remember no more their iniquities. Kaya kahit pagkatiningnan ko din yung buhay ko, Lord, it is you who has picked me from the mud. You have turned my mourning into dancing. Kaya pag yung alam niyo yung kinakanta na napakabuti mo, kasi I know how good God is. Now, punta tayo doon sa pangalawa bago natin puntahan kung paano i-activate yung covenant. Now, heir of covenant. Pag sinabi naman nating heir of covenant, tagapagmana. Ibig sabihin, tinatanggap mo na anak ka at kung anong meron yung magulang mo, pag-aari mo din. Hindi ba kayo natutuwa nun? Yung iba hindi sila natutuwa, pero ako'y natutuwa kasi kung anong pag-aari ng Diyos, ang posibilidad nun, pag-aari ko din. Now, tagapagmana ba ako ng covenant? Ang sagot, yes. Sa anong mga covenant ako tagapagmana? First covenant is called the Abrahamic covenant. Now, in Galatians 3:19 hanggang 14, basahin natin, ang sabi niya, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Tandaan po natin to ha, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. In verse 14, ang sabi niya, that the blessings of Abraham might come to the Gentiles, tayo yung Gentiles, nasa binabanggit niya, through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Yung Spirit is the deposit. Alam mo yung parang pagka bibili ka, tapos hindi mo pa kukunin, binibigyan mo ng down payment, yung anong tawag doon? Pondo. Di ba? Pinopondohan mo muna para yung para sa'yo na talaga.
Hindi yun po pwedeng ibenta sa iba, hindi pwedeng kunin ng iba kasi naglagay ka na ng pondo. So yung nilagay sa atin, yung pondo ang tawag doon, yun yung espiritu ng Diyos. Para anytime na kukunin mo na, pwede mo siyang kuhanin kasi may pondo ka doon. Sa mga nagtitinda, alam nila yon. At sa mga bumibili, alam nila yon. Sino bang hindi nakakaalam ng pagbibigay ng pondo pagka bibili? Kasi minsan, pagka nagpa-reserve ka tapos hindi mo binayaran, yung magbebenta, ay baka hindi na yung babalik, sige, tapos may pumuntang iba, ibibigay yon. Ibig sabihin, your blessing, walang po pwedeng kumuha para sa'yo yon. Lord, let my blessing come to me in the name of Jesus Christ. Now, eto, ang sabi niya, di ba sinasabi natin, Jesus died para sa atin, no? Pero ang purpose niya, for us to receive the promise. Yung curse of the law, okay lang ba kung may mga mababanggit ako na medyo malalim, sabihan nyo na lang mamaya so that I can explain further on? Yung curse of the law, ganito yan. Hindi lamang yung law na nasulat sa kapanahunan ni Moses. Halimbawa sa isang lugar, doon sa isang lugar na yon, halimbawa sila ay wala pang makasalanan, halimbawa school na lang, ganito, school. Tapos yung school na yon, minsan, mapapansin mo, isa lang doon yung let's say, naging harlot. Ano ba ang tawag doon sa, yung parang hindi naman siya harlot, pero dahil maganda siya, tapos may isang lalaki na pumunta doon, niligawan yung babae, and then, after 3 years, sinagot niya yung lalaki, and then pagkasagot niya, may nangyari sa kanila. Ang pangyayari na yon, nakasulat yon in the realm of the Spirit. At dahil may nangyari na yun, ibig sabihin, yung dalawang tao na yun, they submitted themselves into the authority of a principality. Dahil meron ng dalawa na gumawa noon, yung principality meron na siyang foothold sa lugar na yon. Magpapadala siya ngayon ng tinatawag na power. Yung power na yon, i-establish niya ngayon yung inilagak ng principality, yung nangyari na yon, yung dalawang yon. Yung dalawa ngayon na taong yon, akala nila normal lang kasi may relasyon sila, ang pangyayaring yon, nakasulat na at nagbibigay na sila ngayon ng order na lahat ng papasok sa school na yon, ang mga kababaihan, masisira yung pagkabirhen nila bago sila makatapos ng pag-aaral. Kaya mapapansin nyo, may mga school na pagka pinasok mo yung anak mo, kahit mabait, bago siya makalabas sa school na yon, kung hindi siya nakadalawa, nakatatlong boyfriend, bago siya makatapos. Bakit? There is already a law written doon sa teritoryo na yon. Sino may gawa nun? Si principality and the power. Pero si Jesus, lahat ng nasusulat na yon, parang ganito din, yung sa family mo, halimbawa, kahit hindi mo alam na yung magulang ng magulang mo, they serve idols. Na nung panahon na yun, sila yung tagabuhat doon sa isang malaking Diyos at iniikot doon sa lugar nila. At nung panahon na yun, yung tatay at yung nanay nila, akala nila, yun yung totoo. Kasi yun yung nakagisnan nila. And because of that, they are bounded by the curse of the law. Kaya pagdating mo, hindi mo alam, akala mo na born again ka na, sabi mo, ay na born again na ako. Wala na ako dyan. Pero yung curse na inilagak doon sa magulang mo, nasa sayo pa din yun. Dahil, ang sabi ng Diyos, lahat may idolatry, to the third generation, sabi niya, I will curse them. Ibig sabihin,
Kahit nagtatrabaho ka ng nagtatrabaho, pero yung buhay mo hindi siya umaangat. Nagpapakapagod ka ng nagpapakapagod, hindi umaangat. From time to time, meron kang sakit, meron kang karamdaman. Sabi mo, Christian naman na ako. It is because there is still a written law. Kailan yun po pwedeng mawala? When you yourselves, ibig sabihin, kapag ikaw mismo, natutunan mo that Jesus becomes the curse of the law and you will subject yourself. Ibig sabihin, tatanggapin mo ngayon na siya yung kabayaran nun. Anong gagawin mo doon? Ikaw mismo ang magsasabi. Hindi ako, hindi si pastor. Kayo mismo ang magsasabi na, dakilang Diyos, lahat ng curse sa buhay ko, gusto kong ibigay sa iyo lahat upang sa gayon ang kabayaran nun ay nakaatang sa iyo. And in the verse 29 of the same Galatians chapter 3, ang sabi niya, if ye be Christ, kasi pinag-usapan natin dito yung covenant ng Diyos kay Abraham. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Anong ibig sabihin yan? Pag ikaw nga ay na kay Kristo, ibig sabihin, kung titignan yung buhay mo talaga makikita si Kristo. Si Kristo makikita ka din sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng promise ng Diyos kay Abraham, pag-aari mo. Praise God. Okay pa ba tayo? Hallelujah. Now, ang kasunod na covenant kung saan tayo napapabilang is what we call the Davidic covenant. So, ibig sabihin, ang pagpapala natin, hindi nakadepende sa iyo or sa akin, nakadepende kay Abraham. Si Abraham ba pinagpala ng Diyos? Oy, parang kukunti lang nakakaalam. Si Abraham ba pinagpala ng Diyos? Si Abraham ba natanggap niya yung pagpapala? Amen. Dahil si Abraham pinagpala, ako man din, kayo man din, pinagpala. Dahil si Abraham natanggap niya, tayo man din, matatanggap natin yung pagpapala. Hallelujah. Now, the second covenant is what we call the Davidic covenant. Ano yung Davidic covenant? Yung Davidic covenant, eto, basahin muna natin, tatlong verses lang ito. It says, as concerning that he raised him up from the dead. Ibig sabihin, eto si Pedro, nung inexplain niya yung pangyayari doon sa Acts. Si Pablo. And as concerning that he raised him from the dead, he says, now no more to return to corruption. He said on this wise, I will give you the sure mercies of David. Mercies. Okay? Tandaan nyo yung mercies, the sure mercies of David. Next is Luke 1:32. Ang sabi niya, he shall be great, si Jesus. And he shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. So una kanina, the sure mercies of David. Pangalawa, the throne of David. Pangatlo, Romans 15:12. And again, Isaiah said, there shall be a root of Jesse. Now there is a root. And he that rise to reign over the Gentiles, in him shall the Gentiles trust. Dahil doon sa mercies of David and the throne of David, we can trust him. Anong ibig sabihin nun? Si David, isa siyang hari. Sino hindi nakakaalam sa story ni David bilang hari ng Israel? Lahat alam natin. Ibig sabihin, yung pagiging hari ni Kristo, nakadepende sa paghahari ni David. Dahil si David naging hari, yung trono ni David ibinigay kay Kristo Jesus. Pero yung trono ni David noon nandito lang sa lupa, nung kay Jesus inilagak ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.
Ibig sabihin, ang kaharian ni David noon, limited lamang dito, pero dahil yung kaharian na yon inilagak sa kalangitan at sa lupa, ibig sabihin lahat ng kapangyarihan na nasa langit at nasa sa lupa napapabilang kay Jesus. Now in the throne is what we call the throne of grace. Yung trono na sinasabi, kaya sabi niya, the sure mercies of David, ibig sabihin, yung lahat ng grasya ng Diyos, kung saan mo po pwedeng kuhanin ay doon sa throne na yon. Kaya minsan, maalala ko nung panahon na pinag-aaralan yung grace dito, alam niyo ba kung paano kuhanin yung grace? To get the grace, you need to know, and you need to be an heir of the covenant of David. Ibig sabihin, the portion of your grace is dependent on the administrator who is Christ Jesus seated on the throne called grace. At lahat ng pangangailangan natin, lahat ng kinabibilangan natin, kung ano yung pag-angat mo sa buhay, nakadepende yun sa grace. At yung grace na yon, makukuha mo lamang doon sa trono na yon. At ang nagbibigay noon is yung administrator, ang pangalan niya si Jesus. At ang paggamit noon, kung paano mo gamitin yung grace na yon, ang gumagabay noon ay ang banal na Espiritu. Naintindihan niyo pa ba ako? Or sinusubukan ko lang siyang ipababaw kasi ito, kung titingnan natin talaga yung covenant of David, ano to? Di ba naririnig nyo, we are a dominion. Anong ibig sabihin ng dominion? Ang dominion is a prince with a territory. Kaya pag sinabi mong, kung nabasa nyo sa Genesis 1:26, about the dominion of man, and in Genesis 1:28, about the dominion of man, ang ibig sabihin nun, you are a prince with a territory. At yung pagiging noble mo or yung pagiging rulership mo o pagiging dominion mo doon nakadepende sa trono ni David. At yung trono na yon na inuupuan ng anak ng Diyos na ang pangalan niya si Kristo Jesus. Yung pangalan na Christ is the office where the throne is found. Gusto ko sanang i-dig down ko kayo doon para mapakita ko sa inyo paano nangyari yon. Pero dahil hindi yun yung topic natin ngayon, there will be a time that I will show you paano nangyari yon. Na yung sinasabi ko sa inyo that if you want to have grace, you want to receive the grace, hindi lang yung pinatawad na ako. No, grace is not only unmerited. Grace is merited. You can get grace from the throne. Kung ibig sabihin, kung meron kang gustong mangyari sa buhay mo, ang una mong hahanapin, nasaan yung trono. Kasi mula sa tronong yun, the administration, yung command na manggagaling sa may-ari ng lahat ng kapangyarihan, nandoon yun. Okay pa tayo? Naintindihan niyo pa ba ako? Okay pa tayo na ituloy ko konti? Praise God. So, okay na tayo. So, ibig sabihin, kapag sinabi natin, I am heir of the covenant, I am heir of the covenant of Abraham, ibig sabihin, I am blessed. Whatever they call me, I am blessed. When there is a casting down, I will say there is a lifting up for me because I am blessed. And kapag nakikita ko na yung buhay ko parang walang dominion, ibig sabihin, bakit wala akong pag-aari? I will go back to the Davidic covenant. Because I am heir of the Davidic covenant, ibig sabihin, I am a prince with a territory. Kaya kung halimbawa, kalagayan natin ngayon is, hirap na hirap kang maghanap ng isang matitirahan mo dahil wala kang pag-aari. Hindi ba yun nakakahiyak? Hindi ba yun nakakaiyak? Maalala ko nung nagsimula kami ni Mrs., yung tinirhan namin, nasa taas ng basura.
Alam niyo yung pinagtapunan ng mga basura, na pagka lumakad ka doon, pagka inapakan mong ganun, yung, alam mo yung mamamasa-masa pa doon sa apakan mo kasi yung mga basura nga na ano. And if God was able to bring us out from that pit, I pray to God, He will also do it for you. Now, how to activate the covenant? Ang gagamitin nating example is the covenant of David. Marami na naman ulit tayong babasahin dito, so basahin muna natin lahat ng mga scriptures. Luke chapter 18 verse 35. Ang sabi niya, and it come to pass that as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the wayside begging. So may tatlong mapapansin kayo dyan. It came to pass. Ibig sabihin, may panahon, may pagkakataon na si Jesus, he's passing to Jericho. Ano ibig sabihin ng Jericho? Jericho is the place of your, gamitin ko na lang muna nung nangyari kay Joshua para mas maintindihan natin. Bago pumasok si Joshua sa land of Canaan, ano yung nakaharang doon? Jericho. Kung si Jericho po pwede namang lampasan yun ni Joshua para kuhanin niya yung ibang lugar. Pero bakit hindi niya nilampasan? Pinuntahan niya pa rin si Jericho at sinira muna niya yung Jericho bago siya pumunta sa ibang lugar. Because Jericho is the place wherein your life will change. Ibig sabihin, ito yung istorya na kapag binasa mo lang, sasabihin, and it came to pass when he was come nigh unto Jericho, parang siya sabi, pumunta siya doon sa Jericho, he's passing down Jericho, at may isang tao na begging. Ibig sabihin, merong isang doon na asking for alms. Parang nagmamakaawa siya, pero nandoon siya sa Jericho. Ibig sabihin, nandun siya sa lugar kung saan po pwede siyang magkaroon, kung ano yung kanyang binebeg. Ano yung, alam niyo yung bibeg? Yung nagmamakaawa, na yung pinagmamakaawa niya, nandoon siya mismo. Nandun siya sa Jericho. Pero yung pagkakataon na yun, po pwedeng mawala sa kanya. So, in next verse, ang sabi niya, and hearing the multitude pass by, he asked what it meant. Ibig sabihin, parang ganito. Yung iba nagwo-worship, umiiyak na sa Lord, pero yung iba, ano bang nangyayari sa kanila? Ba't sila umiiyak? Ano bang nangyayari? Bakit? So nung yung beggar, narinig niya maraming nag-iingay, kaya naging curious siya. So may apat na akong nabanggit, may panahon, yung pagkakataon niya nandoon, at nandun siya na nagmamakaawa. At yung pang-apat, nagkaroon siya ng curiosity. Next verse. And they told him that Jesus of Nazareth passed by. Lahat nung nag-iingay, ang pagkakaakilala nila kay Jesus is Jesus of Nazareth. Next verse. And he cried, saying, Jesus, Son of David, have mercy on me. Balikan natin mamaya ito. Next verse. And they which went before rebuked him. Ang ingay mo. That he should hold his peace. Kasi maingay siya, kaya sabi niya, ang ingay mo, tumigil ka dyan. Kasi alam lang nila, si Jesus Nazareno, si Jesus na taga Nazaret, pero siya, iba yung sinisigaw niya. Pero lalo siyang nagsumigaw, ang sabi niya, Jesus, Thou Son of David, have mercy on me.
Next verse. And Jesus stood and commanded him to be brought unto him. And when he was come near, he asked him. Balikan ko ulit ito mamaya. Next verse. Saying, what wilt thou that I shall do unto thee? Ibig sabihin, nagtanong si Jesus. Tumigil si Jesus at nagtanong. Kaya maraming nagsasabi, ba't kailangan niya magtanong? Hindi ba niya alam? Nakita niya bulag yung tumawag? Tatanungin pa niya anong gusto. Balikan din natin ito mamaya ulit. Next verse. And Jesus said unto him, receive thy sight. Thy faith hath saved thee. Balikan na natin yung ibang verses. Nung sinabi ng nagbibig, sabi niya, Jesus, Son of David. Yung daw doon, inilagay lang sa translation, pero ang original niya talaga dyan is Yeshua, Son Ben David. Ibig sabihin, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ibig sabihin, etong taong ito, meron siyang alam na hindi alam nung multitude. Bakit? Nagbabasa tayo ng Biblia. Tama? Pag binasa mo yung Biblia, ang tawag doon, nagkaroon ka ng technical knowledge. Ibig sabihin, parang ganito, binasa natin siya. Alam natin na ito, may isang tao na tumawag kay Jesus, anak ni David, have mercy on me. Pero ang Diyos kasi, gusto niya na ang pagkakakilala natin sa Kanya is experiential knowledge. Anong difference nung technical knowledge mo at saka yung experiential knowledge? Yung technical knowledge parang ganito. Narinig mo na si Jesus nanggagamot. So pagka sinabi mo din, ay si Jesus nanggagamot. Pero sa'yo mismo, hindi mo naranasan na si Jesus nanggagamot o nagpapagaling. Ibig sabihin nun, ang pagkakakilala mo lang sa Kanya is kung ano lang yung narinig mo at yung siya bilang manggagamot, hindi pa siya totoo sa'yo. Kaya gusto niya, maalala nyo yung nakwento ko nung nakaraang linggo na hindi ko tinapos? Na nung panahon na yon, kapag ako'y naglalakad, kailangan, alam ko na kapag nag-blurred yung paningin ko, alam ko kung saan ako kakapit. Tapos sinabihan na ako ng doktor na dahil wala namang gamot yon, antayin ko na lang. And during that time, parang katulad ko din kayo. I'm listening to sermons. Nagtuturo din ako. Pero ang tanong ko, nakasulat, you are Jehovah Rapha. Ano ibig sabihin nun? Nung naranasan nila na siya'y nagpagaling, tinawag siyang Diyos na nagpapagaling. Pero ako, nabasa ko nga siya na nagpapagaling, pero ako hindi ko pa naranasan na siya nga'y nagpapagaling. Umiyak ako sa kanya. Anong silbi na alam ko lang na ikaw nagpapagaling kung ako mismo hindi gumagaling? Gusto kong makilala yung Diyos mismo na nagpapagaling. And when I was one day, while I was crying in the bed, in my spirit I heard the word, now is the beginning of your salvation. Ang sabi ko sa kanya, ang hinihingi ko is pagalingin mo ako. Pero ang sinabi niya, that is the day of my salvation. Ang tanong ko din ulit, kasi kaya hindi ko maintindihan eh. Kasi ang sabi niya,
today I have saved you eh. Kumbaga, ngayong araw, sinave na kita. Pero ang hinihiling ko sa kanya, pagalingin niya ako. Parang ang layo, di ba? Kailangan ko munang pag-aralan ano yung sinabi niya. Bago ko matanggap na pinagaling na niya ako. Kasi nung sinabi niya yun, hindi ko alam na pinagaling na niya ako. Marami pa akong test na ginawa kasi hindi ko alam na pinagaling na niya ako. Nung sinabi niya pala na I save you, that is encompassing. Ano ibig kong sabihin doon sa encompassing? Lahat na nagpaparamdam sa akin, lahat na nagpapakita na malakas sa akin, ibig sabihin, yung mga maging malakas na yun, pinapakita na mas maliit sila sa Diyos, lahat doon pala, wala na sila noon. Parang, alam nyo parang tinatakot ka lang niya para tinitingnan niya kung magsasubmit ka pa or tatayo ka na at sasabihin mo, uy, lumayas ka na. And when I understand, I was healed. Nung naintindihan ko yon, kasi alam niyo yung covenant niya na ito, na yung sinabi niya dito na Jesus, Son of David, naintindihan nung taong ito na si Jesus bilang kapalit ng trono ni David. Pag nagsalita siya, yun na yun. Kaya nung narinig ko yun, nagsalita na yung hari. Pero it took me years. Ibig sabihin, wala pa akong anak noon. Sino hindi matatakot na alam mong mawawala ka na, wala ka pang anak? Kaya kung tatanungin niyo ako, natakot ba ako? Takot ako. Yung alam mo na may Diyos kang tinatawag, pero parang nasaan yung Diyos na yon? Until I found out that when you call Him Jesus, Son of David, have mercy on me. That the sure mercies of David, ibig sabihin, kapag sinabi nating the sure mercies of David, ilang battles ba ang pinanalunan ni David? There are 66 battles kung saan si David nanalo at ni minsan hindi siya natalo. Bakit? The mercy of God was upon him. Nagkasala ba din ba si David? Nagkasala din si David. Hindi lang siya pumatay, nangalo niya din siya. But the mercy of God. Kaya sabi niya, yung mercy niya, pag yun ang naintindihan natin, pag yun yung deep within your spirit, na, kung si David, hari na siya, bumagsak, nagkasala, pero the mercy of God is still bring him up. At binigyan pa siya ng anak, na ang tawag doon sa kanyang anak, Jesus Christ. Kaya yung tao na to, ang sabi niya, Son of David. At nung narinig ni Jesus, ang daming tumatawag, Jesus of Nazareth. Si Jesus lumalakad lang. Pero nung sinabi niya, may isang tumawag lang na Jesus, Son of David. Si Jesus, He stood. Tumigil siya. Dahil may isang tumawag na nakakaintindi ano ang kanyang sinasabi. Kaya kapag sinasabi lang natin, halimbawa, na-preach dito sa atin, Jesus saves. Tayo naman, Jesus saves. Pero hindi pa yung totoo sa'yo. Ibig sabihin nun, para ka lang kumakalembang. Hindi pa naman kayo galit sa akin. Ano po? Kaya when Jesus stood and said, dalhin niyo siya sa akin, why Jesus now command? Commanded. Ibig sabihin, hindi nakiusap si Jesus nung siya'y tumayo, hindi siya nakiusap na pwede bang kuhan? Hindi. He commanded.
Because by that time, the anointing of the king was upon him. Ibig sabihin, kapag ka you are heir of the covenant and you understood this, ibig sabihin, kapag ka naintindihan nyo ito, the anointing of the king nasa sa iyong buhay. At kapag ka you command your circumstances, kung ano yung gusto mong makita sa sitwasyon mo, it will follow because the anointing of the king is upon you. And ang tanong, bakit he asked him? Bakit hindi niya kinumand kaagad? Because ang hari, hindi siya basta magko-command na hindi niya alam kung ano ang sitwasyon. Kaya sinabi niya, ano ang gusto mo? Kasunod po na ano. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Now, mula sa verse 40 to 41, the king anointing is working. Ang sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Now the king, when we worship the Lord and when you feel, kapag ka alam nyo na the Lord is with you and He is asking you even now, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? Naisip nyo na ba yon? Pag tinanong ka ngayon, and I know the Spirit is asking you, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Yung tao ang sabi niya, Lord. Nung tinawag niya, Jesus, Son of David. Nung nagtanong na siya, ang sagot ng tao, Lord. Bakit Lord? A king is called Lord. And the Lord means ikaw na may-ari. Ang sabi niya, that I may receive my sight. Mamaya kapag manalangin tayo, you can cry out to Him. Ano ang gusto nyo? Ano ba ang hinihiling nyo sa Kanya? According to the Davidic covenant, as a king, when he commands, it will come to pass. Kung mahirap na bagay yon, kaya niyang i-command maging mga angels, maging lahat ng creation to come to your aid just to make so na kung anong binanggit niya mangyayari sa'yo. Today, we're going to call Him Jesus, Son of David. Kung naintindihan nyo that you are an heir of the covenant of David, cry out to Him today, Jesus, Son of David. And when you do so, look at Him as the good King, the good God, the good Shepherd, the good Lord. Na kapag ka sinabi niya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? And in verse 42, and Jesus said, receive thy sight. So whatever you ask Him today, He says, receive. And when your faith is activated, let it become real.